Happy Monday po mga kapatid. Sa pagkakataong ito, mga nakaranas ng kapangyarihan at kabutihan ng ating Panginoong Hesus. Natapos po ang ating masayang pagsamba kahapon upang ating papurihan at pasalamatan ang Diyos. Kaya't narito po tayong lahat upang bigyan ng parangal ang ating Panginoon. Halina't muli natin buksan ang isang linggo ng punong-puno ng pag-asa, ligaya at saya kung si Jesus ay kasama. Ako po muli ang inyong devotional leader, Pastor Edgar Tinsayas. Isang sinasambing ang pagpupurit pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupurit pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay, Jesus. Praise God po sa awitin na ating narinig. At sa umagang ito, ang ating pag-aaralan po ay magmumula sa Genesis chapter 17 verse 1 to 8 ng Magandang Balita Biblia. Nang 99 ng taon si Abram, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, "Ako ang makapangyarihang Diyos, sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Ako ay makikipagtipan sa iyo at lubang pararamihin ko ang iyong lahi." Pagkarinig ito'y nagpatira pa si Abraham. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang aking tipan sa iyo, ikaw ay magiging ama ng maraming bansa." Hindi na Abram ang itatawag ko sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ngayoy ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko nga ang iyong lahi at magtatatag sila ng maraming bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa inyong lahi. Habang panahon at ako'y magiging Diyos ninyo, ibibigay ko sa inyong mga magiging lahi, ang lupaing ito ng Kanaan na iyong tinitirhan ngayon bilang isang dayuhan. Ito ang magiging pag-aari nila habang panahon at ako ang kanilang magiging Diyos. Muli magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Nagsimula po tayo ng bagong serye noong May 1
kung saan pinag-aaralan po natin ang iba't ibang pangalan ng Diyos sa ating banal na kasulatan. Ang ating pag-aaralan po sa umagang ito, ang pangalan ay El Shaddai, God Almighty, o makapangyarihan Diyos. This is fascinating name because it is only used 7 times in the whole Bible. It was first used in the book of Genesis when God appeared to Abraham, Isaac, and Jacob as El Shaddai. Ang pangalang Yahweh ay tunay na Diyos na nagliligtas, at ito rin sa aklat ng Exodo nang inihayag ng Diyos ang kanyang sarili kay Moises. Sabi nga po sa Exodus chapter 6, verse 2 and 3, sinabi rin ng Diyos kay Moises, "Ako ang Panginoon. Nagpatira pa ako kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa aking pangalan na Panginoon, Yahweh, ay hindi ko pinapakilala ang aking sarili sa kanila." Kaya nga mga kapatid, ano po ang ibig sabihin ng El Shaddai? Bakit lamang siya nagpakita kay Abraham, kay Isaac at Jacob bilang El Shaddai? Ano ang ibig sabihin nito? Sa palagay ko mga kapatid, nararapat tignan po natin ng maikli ang natitirang 6 na sanggunian ng El Shaddai sa banal na kasulatan. At habang ginagawa natin ito, makikita natin na ang lahat ng ito ay nasa konteksto ng pagsasalita ng Diyos at gumagawa ng isang tipan na pangako kay Abraham, Isaac at Jacob. All the references to El Shaddai paint a picture of a God who is mighty to do as He says. What He says come to pass. Natutupad ang bawat kanyang mga sinasabi. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang isang karakter ng isang hari. Katulad po ng isang karakter ng isang hari, na ang laging kataga ng ating naririnig, ang utos ng hari ay hindi mababali o ang utos ng isang hari ay nangyayari. Sa tuwing nagsasalita po ang hari, ang kanyang mga desisyon ay kailangan mangyari. Whenever he said, his decision had to happen. Siya ang may huling salita. Alam niyo mga kapatid, ganyan din po ang Diyos. Kapag nagsalita ang Diyos, yun po ay mangyayari. Katulad po ng sinasabi sa salita ng Diyos sa Genesis chapter 1, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga ng liwanag. Siya po ang makapangyarihang Diyos. Sa ating binasa, ang El Shaddai ay unang binanggit sa Genesis chapter 17, verse 1 and 2. Nang si Abraham ay 99 ng taong gulang, ang Panginoon ay nagpakita sa kanya at sinabi, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko ng tapat at maging walang kapintasan. Kung magkagayoy, gagawin ko ang aking tipan sa pagitan mo at aking pararamihin ang iyong lahi." Ito ang tipan ng Diyos kay Abraham. Nang marinig ito ni Abraham, ang kanyang reaksyon sa verse 17, siya po ay yumuko. Tumawa dahil tila isang hindi ka panipaniwala sa katulad niyang isang lalaki na 99 taong gulang at ang kanyang asawa ay 90 na magkakaroon pa sila ng anak. Ngunit sa talatang 11, sinabi ng Diyos, "Oo, ngunit ang iyong asawang si Sarah ay manganganak ng isang lalaki." Kaya sa harap po ng imposible, pinahayag ng Diyos na si Abraham at Sarah ay magkakaroon ng mga inapo o mga anak. Sabi po, akong si El Shaddai ay magiging gayon. Dahil sinabi ko ito, ako ang makapangyarihan sa lahat. At nagkatotoo nga ang sinabi ni El Shaddai, ang ating makapangyarihan Diyos, ang Diyos ni Abraham na nagkaroon ng isang anak na lalaki na si Isaac, na ang ama naman, ang anak niyang si Jacob. Kaya bilang mga mananampalataya, ano ang ibig sabihin para sa inyo at para sa akin nang makita ang Diyos o makilala bilang El Shaddai? Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos nang makilala natin ang ating Panginoong Hesus. Maranasan ang pagmamahal ni Yahweh El Shaddai, ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagligtas ng personal at pagsama palagi ng banal na Espiritu sa ating mga buhay.
Kaya paano po natin mailalapat at mailalarawan tungkol sa Diyos na makapangyarihan sa lahat o El Shaddai sa ating buhay? Number 1, El Shaddai is the overcomer. Kaya madalas sa ating buhay, nararamdaman natin na tayo ay minsan dinadaig. Dinadaig ng problema, pagsubok, pagkakasakit, at kung anumang pangyayari. Gaano mang karami ang mga kasalanan na ating kinakalaban bawat araw-araw sa ating buhay, patuloy minsan nabibigo tayo at nahihirapan. Kaya madalas ay parang pakiramdam natin na gusto natin sumuko. But Jesus says, "Take heart, because I have overcome the world." The cross, for its all scorn and shame, was the very place of victory for God. Sabi ni Jesus, lakasan mo ang iyong loob dahil dinaig ko na ang mundo. When things look at their worst, God was overcoming the world. So if we belong to Jesus, then we belong to the overcomer. Ito rin ang sabi ni Pablo sa 2 Korinto, kabanatang 4, talatang 8, ng Magandang Balita, Biblia. Kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kuminsan nababagabag kami, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. In Jesus, we have one who has overcome the world on our behalf. So what it is your life that you feel is overcoming you? No matter what it is, take shelter in El Shaddai, the Almighty One who overcomes. Kapatid, maaring mukhang nadaig na tayo ng mundo, nakakaramdam tayo ng panghihina o pagkalumo sa ating buhay o anumang sitwasyon na meron tayo. Ang aking panalangin, patuloy lang tayong sumilong sa ilalim ng pakpak at presensya ng ating Panginoong Diyos ni El Shaddai at ang makapangyarihang Diyos na palaging nagtatagumpay. El Shaddai is the promise keeper. El Shaddai has made a covenant with His people based not on our ability to be faithful to Him, but on His faithfulness to us. Kung babalikan po natin ang kasaysayan ng bansang Israel, ang Diyos ay may lahat ng dahilan upang ibigay ang pagpapala sa kanyang mga anak. Kailangan tignan din po natin ang katangian ni Jacob. Siya po isang sinungaling, isang nanggugulo o palaaway. Tignan din po natin ang karakter ng kanyang mga anak, yung 12 tribes. 10 sa kanila ay napupuot sa kanilang mga kapatid at gustong patayin ito. This was the most dysfunctional family we can imagine. Why on earth would God want to continue with this imperfect, troublesome family? Because He is the promise-keeping God, and His promises are always to do good, to do us good. Dahil siya po ang Diyos na tumutupad sa pangako, at ang kanyang mga pangako ay laging gagawa sa atin para sa ating kabutihan. Kaya mga kapatid, ikaw at ako, tayong lahat ay nakatitiyak. Sinabi ni El Shaddai, wiwisikan niya tayo ng malinis na tubig at magiging malinis tayo, magiging malinis ka. Kung gayon ay tayo'y magiging malinis. Kung ipapahayag natin ang mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan, patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa ating kalikuan. Kung naniniwala po tayo sa ating puso na pinagtatapat natin sa ating bibig ng ating Panginoong Jesucristo ay Panginoon, kung gayon, siya ay tapat na magpapatawad at maglilinis sa atin. Kapatid, sa umagang ito po yung aking tanong. Lumalakad ba tayo sa liwanag ng kanyang katapatan? Nagsisikap po ba tayo? Sa kabila po ng ating kakulangan, kamalian, pagkakasala, siya po ay tumutupad sa kanyang pangako. Kaya mga kapatid, patuloy po tayong lumakad sa harapan niya na punong-puno ng pananampalataya at nandoon yung pusong nagsisisi. El Shaddai has promised to keep you, not because of your faithfulness to Him, but because of His faithfulness to you. So, walk before Him faithfully. He is a God of relationship. He is our sustainer, our overcomer. He wants us to walk with Him and before Him.
The reference to El Shaddai, repeat the praise. This is what the Lord Almighty says. And He wants us to speak to Him, to listen to Him, to be communion with Him. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa napakagandang umaga nito. Thank you, Abba Father. Thank you, Yahweh. Thank you, El Shaddai, our Almighty God. Thank you, Lord, for reminding us once again this morning na patuloy kaming magpapasakop sa iyo, patuloy kaming magtitiwala sa iyo, patuloy kaming lumakad sa nais mo, Panginoon, at patuloy kaming nasa ilalim ng iyong pakpak at ng iyong presensya. Maraming salamat po sa patuloy mong pagtutuwid, pagsasama sa amin, at maraming salamat, Panginoon, sapagkat meron kami makapangyarihang Diyos na palaging nakatunghay, palaging nakikinig sa bawat aming mga panalangin. Lord, gayon din po ang aking panalangin sa aking mga kapatid na ito. Meron man sila mga prayers, man sila mga naisin, mga nais idulog sa iyo, nalalaman mo, Panginoon, at nakikita mo ang nilalaman ng kanilang mga isip, ng kanilang mga puso, maging ang bawat kanilang panalangin. Lord, wala pong imposible sa iyo. Kung paano ikaw ay naging tapat kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, maging sa salinlahi, Panginoon, sa gitna ng aming mga pagkakamali, ng aming mga forefathers, kami din, Panginoon, nananatili ang iyong katapatan, nananatili ang iyong pagmamahal, nananatili ang iyong kapangyarihan. Panginoon, kayo po ang patuloy na humawak, tumugon sa bawat panalangin ng iyong mga anak. Pagpalain mo, Panginoon, sila pong aalis sa kanilang mga tahanan, sila pong magpapasimula sa kanilang mga gawain, pagninegosyo, mga pag-aaral. Hinihiling po namin ang palaging pagsama mo sa aming mga buhay. Muli namin bubuksan ang linggong ito na punong-puno, Panginoon, ng katagumpayan. Dahil alam namin merong isang Diyos, merong isang El Shaddai na aming patuloy na pinaglilingkuran, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Muli mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsama at pag-aaral sa umagang ito. Si Jesus ay kasama Daily Morning Devotion. At shout out po sa lahat na may mga kaarawan at anibersaryo ng inyong kasal. Praise God po sa inyong mga buhay. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon at patuloy tugunin ang lahat ng inyong mga panalangin. See you again next Monday and every day. If kayo po ay na-bless, feel free po to share this or tag with your friend. And don't forget po to subscribe to Nax UMC PH and please hit the notification bell to get notified when we post new videos. At kung kayo po ay pinagpala, maaari din po kayo mag-share, mag-pledge sa ating bank account or GCash account na makikita nyo po sa ibaba lang yung screen. Muli po, ito po ang inyong kaibigan, kamanggagawa, Pastor Edgar Quinsayas, na palagi nagsasabing, hindi po tayo iiwan pababayaan ng ating dakilang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. God bless po! Happy Monday!